Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit ang dahil na pang commercial na iniwan ng 2x2 sa akin? Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Habang papalapit po ang eleksyon, mga kuya, mga ateng, ang saya-saya, ano ha? Abay, 35 days before election, Chairman George Erwin Garcia, ha? Ikaw ba, Chairman, sumasakit bang ulo mo o natatawa ka na lang, ha? Sa dami ng makalokohang ginagawa ng ilang mga kandidato. Abay, sa mga kandidato, ha? Ayan, ingat-ingat sa mga joke ninyo sa sa mga entablado, ha? Baka kayo po ay nakasagasa katulad yung nangyari sa Pasig. Ayan, dun sa Batangas, tinamaan kayo ng magaling, ha? Ayan, dun sa Misamis, ha? Walang hiya naman, ha? Ingat-ingat po, mga kuya, mga ateng, ha? Ayan, at yung mga na-disqualify na, huwag nang tatakbo, huwag nang mga ngampanya, ha? Pero ang latest po, mahabigan na pangyayari mamaya, pag-usapan natin yung sa Batangas, Misamis, Pasig. Unahin natin yung latest, yung nangyari sa Cabanatuan noong Sabado, ha? Alang yan naman, ha? Abay, kala mo, pila ng bigas, Ayan, pila ng AX. MAX, tupad. Abay, sa isang convention center po sa Cabanatuan City, mahabigan noong Sabado. Abay, haba ng pila, ha? Walang di matapos-tapos. At yung pala previously nangyari na pala yan, ha? Abay, hinakot yung maraming kababayan natin sa iba't ibang bayan at sabi nga na ating mga bubit, ha? Ay sabi nung mga pumila po dumahibigan, nakalungkot, ha? Dahil sa hirap talaga ng buhay, Mr. President, ha? Abay, pati mga naka-wheelchair po, mahibigan, talaga namang pumila sa init ng araw po, mahibigan. Ay, bigayan ba naman ng pera, ha? Abay, walang kapagod-pagod, hahakutin ka pa. Ayan, mainitan ka nga lang. Ayan, dahil pila-pila. Pagkatapos abay, sa mupupuluti 1,000. Ayan, 2,000. Ayan, 4,000, ha? Kaya lang may hindi daw pare-prehas ang bigayan, ha? Siguro depende sa posisyon mo. Kung opisyal ka ng barangay, ayan, malaki ang pamilya mo, ayan, mas malaki. Kaya lang magaling din ng organizer diyan sa Cabanatuan, ha? Alam niyo kung bakit, ha? Ang galing, abay, may 3 layers pala yan. Yung first layer, pagpasok mo dun sa entrance, para walang ebidensya, mga kuya, ha? Justice De Quiros, para walang ebidensya, ha? Ang ginagawa po lahat ng mga cellphone iwan dito, ha? Mamaya yung nabalikan. Ayan. Pati botones na mga mga damit, ha? Baka mamaya may hidden camera yan. Ayan. Kung gamitan ng metaglass, ang tawag noon, tama, yung smart glasses, Kuya Bernard Peralta, ha? Yung may camera sa salamin po, mga habigan. Ayan, chinecheck. Ayan, pagkatapos
dun sa second layer, ayan, abay, parang ano parang ito yata yung first trans, mga kaibigan, kasi alam po niyo, mga kaibigan, yung mga politikong iba, ayan, ang bigayan po ng pera, alam naman ito ni Chairman George Garcia na ito, ha? Abay, yung, diretsahan na tayo, vote buying po, mga kaibigan. Abay, first trans siguro yan, ayan, ang second trans, ang bigayan niya ni last week ng April o kaya first week of May, ha? Ayan, pero yung last trans, kung tawagin, mahabigan, yung bang 2 days o 1 day before election, ayan, dyan ang buhos. Dyan po ang bigayan, mahabigan. So, yan, ay isa lamang po sa mga iniimbestigahan ngayon ni Chairman George Garcia, at hinintay daw po yung report ng kanilang COMELEC official dyan sa Nueva Ecija, ayan, sa Cabanatuan, tungkol sa nangyari noong araw ng Sabado. Grabe, ha? Kasi medyo dumating daw yung mga taga-COMELEC, medyo late na Pero kaya pagdating doon, wala na nakita. Di siyempre, naitago na. So, ganun po. At walang ebidensya dahil walang cellphone. So, ganyan po, mahabigan ng style ngayon, mga kuya, ng ilan nating mga kandidato. Sino doon yung namigay ng pera? Sa mga taga Nueva Ecija, kailan pa bang i-memorize yan? Sandali lamang, Let. Ayan, ano ang latest sa Paulo? Pumunta nga ba sa Bureau of Customs? Yung mga taga Bureau of Customs, pupunta ang presidente dyan, ha? Itago yung mga mamahaling relos nyo, huwag nyo munang gamitin. Naalala ko minsan, naimbitan tayo sa Bureau of Customs, ha? Abi, isa opisyal medyo napaupo dun sa malapit sa upuan ko, ha? Abay, nung ipakilala ko, biglang nag-may I go out, ha? Ayan, biglang nagpunta ng CR, ha? Yung pala itinanggal yung kanyang relos. Paltek ba yan? Paltek, Patek Philip ba yan? Good morning, Collector Alexander the Great, ha? Mga patek nyo, ha, mga gold Rolex nyo dyan, mga mahaling relos pa dyan, ha. Huwag nyo nga gagamitin, baka mas mahal pa ang relos nyo sa presidente. Every other day of the week is fine. Ano bang kayo talaga pagka mga issue nga sa mga hindi naman marites ito, mabigan dahil na kitang-kita naman sa TV katulad sa nangyari sa Pasig kay Attorney Sia, di ba? Alang yan naman pambabasto sa mga single parents, ano, ha? Abay, yun daw mga single parents na gusto siya makasiping, ayan, magpalista na. Ay, nako, pagkatapos dun sa Misamis naman, yung gobernador doon, abay, yun daw mga scholars niya, kailangan daw piliin yung mga magandang nurse, ayan, huwag daw yung hindi maganda kasi baka mamaya, kung yun daw maging nurse ng pasyente, baka hindi gumaling. Lang yan, ano, ha? Abay, sa Masbate naman, text blast, mga kuya, ha? Abay, sa Batangas, ayaw ni Secretary Ralph Recto ng ganire, ha? Abay, inaalas ka ang kanyang magandang Mrs. A. Abay, sabi nung kalaban, Gerald Tibayan, ha? Abay, Congressman Mr. Edwin Gardiola, sabi nung kalaban pa naman, hindi naman nanalo yan. Matanda na, Ayaw ni Secretary Ralph Recto ng ganyan, Mr. J. Ilagan, ha? Pero eto malupit. Abay, dyan sa Bulacan, lupit naman dito sa Bulacan, ano, ha? Abay, disqualified na, wala na sa balota, nangangampanya pa. Ayan, kanina dun sa interview ng Dos por Dos kay Chairman na George Garcia, ha? Ayan, tinatawanan na lamang yung ang pangalan nun, Jad Racal ba yun? Yung taga Nueva at taga Negros na kumakandidato sa Bulacan. Dahil disqualified na, wala na nga sa balota ang pangalan. Abay, pinag-iinitan yung makalaban sana niya si Congressman Plato, ha?
Nagpa-press con pa yung kanyang mga abogado nung kailan ba yan? Biyernes, Sabado, ha? Abay, na balak daw ni Congressman Preto na ipapatay. Ano ipapatay? Wala sa lahi namin yan. Tsaka ipapatay, disqualified na nga. Mahabigan ni, ayan, ganyan po ang larangan ng politika ngayon. Ingat-ingat mga kuya. Abay, kailangan ni plataforma ang labanan dito, ha? Ayan. At kung mag-joke kayo, yung joke na lang sa sarili ninyo. Ayan. Huwag yung para kayong siraulo sa entablado, parang bangag. Ba yan? Ay, ni Governor El Rey ng ganyan, ha? Anyway, so yan po, mahabigan ng mga mainit na mga isyu ngayon, mga politika, ha? Mukhang marami pa madidisqualify Chairman George Garcia, ha? Kaya lang yung iba naman dyan, yung mga nakaupo, ayan. Dyan sa katulad sa Leyte, ayan. Dahil yung mga kalaban talagang hirap nang manalo, ayan. Sisiraan siyempre yung nakaupo, ha? Ayan. Ganyan po ang politika, ang dumi-dumi talaga mga kuya, ha? Ayan. Kaya lang, sabi nga nila hindi bawal ang mangarap. Ayan, di ba? Senator Manny Villar, ha? Ang bagong trilyonaryong Pinoy. Hindi bawal mangarap ang may Kakatuwa din yun, ano? basta't Wala na sa balota, nangangampanya pa. mainis na paraan. Yan ang fighting spirit. Sandali lang, maalamin nga muna tayo ang latest dun sa Malacanang. O nga pala, ha? Good morning, Commissioner June Lumagi, ha? Abay talaga namang masyadong seryoso sa kanyang kampanya, ha? Abay merong may-ari po ng ang tawag niya na may-ari na malaking kumpanya ng pampaganda, mga ateng, mga misis, ha? Yung Ever Bilena, ha? Abay si Ma'am Presidente niya na Mr. Joseldo C. Abay kinasuhan po mahabigan dahil sa paggamit po ng mga pekeng resibo. Patay tayo dyan. Daming bayan. Sandali lamang at marami pa tayong mga, yung sunog mga kuya, ingat sa mga sunog dyan sa Las Piñas. Pero doon muna tayo sa Malacanang, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pangunahan ang pagsira sa mga nakumpiskang vape products. Aba, saan ba ito sisirain? Sa BIR o sa Bureau of Customs? Saan ba ito, ha? Mukhang sa Bureau of Customs kasi doon daw pupunta ang Pangulong Marcos ngayon, ha? O yung mga taga Bureau of Customs, ha? Aba, yung mga relo yung gold Rolex dyan. Mga Patek Philippe, ano yung mga mamahaling relo, ha? Yung mga Perego ba yan? Abay, palitan nyo muna ng Seiko, ha? O kaya Citizen, ha? Baka mamaya mas mahal pa ang relo nyo sa Presidente. Daming bayan. RS number 14, Let Narciso, please come in. Saan ba, Let? Customs o BIR? Miss Let? Customs lakay. Customs. Oo, aabot nga sa higit 3 bilyong pisong halaga ng kumpiskadong 3 billion. vapes, vape products at accessories ang nakatakdang wasakin ng Bureau of Customs. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad ngayong umaga sa Office of the Commissioner Grounds ng DOC sa South Harbor Port Area, Maynila. Ang nasabing mga produkto ay tinayang nasa halos 3 milyong piraso at nasamsam sa isinagawang 10 operasyon ng Port of Manila, Manila International Container Port at ng Intelligence Group. Bahagi ito ng anti-smuggling campaign ng Bureau of Customs. Isa sa ilalim sa proseso ng condemnation o pagsira ang seized items para matiyak na hindi na muling makararating sa merkado. Inaasahang makakasama ng Pangulo sa aktibidad ang ilang opisyal kabilang sina Finance Secretary Ralph Recto, DTI Secretary Cristina Roque at BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Lakay? Ayan, anong oras yan, Let? Alas 10 lakay ngayong umaga. Alas 10 ng umaga. Ayan. O yung mga opisyal ng gobyerno, ha? Ayan, huwag gagamit ng vape kasi marami pa rin gumagamit ng vape. Mas delikado pala sa health yan, Miss Let, ha? Yung vape kesa tunay na sigarilyo, mga kuya.
Oo, lakay. Akala daw nung iba, tumitigil sa paninigarilyo tapos nag-vape. Pero ang sabi ng mga health expert lakay, mas delikado yon. Ayan, kaya lang nagugustuhan kasi yung vape, may flavor yan Yung Ayan. amoy. Yung amoy, tsaka Lakay. flavor, may coffee flavor, may strawberry, ayan, may watermelon, ayan, may marijuana flavor. Meron kaya yan. Maraming palusod dyan Ayan, pero mas delikado pala yan. Kaya ingat po yung mga nagbe-vape dyan, mga misis ha, mga ateng, mga kuya ha, baka yung mga anak natin dyan na kung mag-vape akala mo may sunog na sa loob ng bahay ha. Tignan nyo mabuti, baka mamaya marijuana na ang laman yan ha. So ingat-ingat po. Ayan. Okay, so abangan natin yan, Miss Let, ang Pangulong Marcos sa Bureau of Customs. Yes, lakay. Magandang umaga, balik sa'yo. Ayan, Commissioner Apo Biana Rubio ha. Mga bata mo diyang masyadong showy ha. Abay, itago mo na yung kanilang mga mamahaling relos diyan ha. Baka mamaya mas mahal pa ang relos nila sa presidente. Daming bayan. Yung mahiling ng Patek Philippe dyan, ha? Sa bagay, sabi ng 2x2, sabi nyo, hindi na Patek Philippe ngayon, gold Rolex naman ngayon. Daming bayan. Alin ang mas mahal doon, Fire Marshal Paul Pili, ha? Gold Rolex ba o yung Patek Philippe? Ayan, itong Fire Marshal na mahilig sa Rolex Ayan, kanino kaya nabenta yung aking nadekwat na relos ko dito sa opisina ng masunog ang Star City. Balikan natin ang iba pang report. Ito muna kay Edniel Parosa. Philippine National Police hindi nagtanggal ng pulis sa VP Vice President Security Group sa kabila ng pag-reorganize ng Armed Forces. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Edniel. Lakay, tiniyak ng pambansang pulisya na handa pa rin itong bigyan ng seguridad ng pangalawang Pangulo sa kabila ng pag-reorganize ng militar sa Vice Presidential Security and Protection Group. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fardo, hindi winidraw o pinawi ng pulisya ang 25 nitong tauhan na nakatalaga sa grupo nagbabantay sa kaligtasan ng Vice Presidente. Kasunod ito ng pag-aproba ng Department of National Defense sa pagbihis o pag-reorganize sa VPSPG bilang AFP Security and Protection Group mula nitong Pebrero. Sa panayan ng DZRH, sinabi ni Fardo na nagre-report pa rin sa Campo Aguinaldo ang kanilang mga tauhan, pero inamin niyang underutilized pa rin ang mga ito. Pakinggan natin si General Fardo. If they need nga po na magdagdag at mag-request po ng additional personnel po sa PSPG, ay gagawin naman po natin yan at may ready po na personnel ang PSPG. Ginawa ng PNP spokesperson ng paniguro bago pa man bumalik si VP Sara Duterte sa bansa mula sa ilang linggong pananatili sa The Hague para sikasuhin ang kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang pinalitan ng PNP ang 75 nitong personnel na naka-assign sa VP Security Group noong nakaraang taon. Itong weekend, naman ng AFP. Yes, Lakay. Abay, sabi na ating bubit, ayaw na rin ni VP Sara ng PNP na security, ha? Ayan, baka daw mga tao yan ni Gerald Torre. sa AFP na lang daw siya kukuha, ayan. Sinabi yan Lakay ni VP Sara din last year, nung kasagsagan ng, ito nga, yung drama doon sa kanyang security group. Pero ang mandato naman Lakay ng AFP, at of course PNP protektahan ang ating top leaders at sabi nga kahit kung hindi si VP Sara kapag nag-assign dyan si General Browner ng security protection dapat talagang magre-report sila doon sa Vice President. Pero kaya nga binabanggit po Lakay yung sinabi kanina General Fajardo yung kanilang inassign na 25 personnel mula noong mga months last year underutilized pa rin daw hanggang sa mga oras na ito. Ganon, ayan. Anong balita dun sa tatlong Pinoy spies na nahuli dun sa China? Lakay, nung Sabado naglabas ng pahayag ng National Security Council at sinabi ng NSC na walang military training o background itong tatlong ito. At sila rin pala Lakay yung una na natin na report na galing Palawan. So ito lang yun. Yung galing Palawan at saka yung latest na sinabi ng China, sila rin yung Lakay. Kinundi na rin ng Pilipinas yung inilabas na
video, loko talaga tong Chinese propagandist media. Dahil naglabas pa sila ng video ng umano'y confession ng Chinese ng Filipino spies allegedly. Pero sabi ng ating Security Council ay bumduda sila doon sa authenticity ng video na inilabas lakay ng Chinese government propaganda. Ayan, kaya lang although na may denial tayo dyan, Edniel, sabi ng aking bubit positive. Daming bayan. Ayan. Yung mga pamilya, itong mga pamilya ngayon. Tingnan natin kung anong gagawin ng ating DFA. PNW bilang sila yung dyan, focal government agencies. Pero sa AFP side, ready to support kung kakailanganin. Yan ang sinasabi sabi nga na ating bubit, siguro bilis-bilisan ng paggamit ng sa diplomatic channel, ha? Baka sakaling mailigtas pa yung mga kababayan nating Pinoy na nandun sa China ngayon. Ayan, siguro baka pwedeng swap ng spies, prisoners. Ayan, oo. Palit ulo, ika nga. Ayan, dahil kung hindi, masama ang kalalagay ng ating mga kababayang Pinoy doon. Pero laki yung tatlong yan, sila ay napunta ron sa Hainan government o province dahil sa sisterhood agreement. Ibig sabihin, nagpunta sila doon para sa isang scholarship. Kaya yun na lamang yung pangamat, ikinagtataka rin marahil ng kanilang pamilya dahil in the first place, nagpunta sila ron dahil napili sila doon sa sisterhood agreement scholarship ng dalawang LGU. Tapos pagdating nila doon, sila yung akusahan ng mga espia lakay. Talaga nga ganyan sa espionage talaga, Edniel, ha? Malalim yan. Di siyempre, kung militar yan, di bistado na. Kaya, anyway, mamaya pag-usapan natin yan dahil sabi na ating bubiti, yung handler, ayan, yung mga handler na mga ganyan, Edniel, may mga code dyan, ha? Siguro sa pagpapalitan ng mga messages sa China pa, ha? Makakalus ka ba dyan? Kaya pinapayan ko tong si Miss Kay, ha? Ilang beses na nagpupunta ng China ito, baka mamaya huwag ka na bumalik doon Karen Oyong, baka mamaya mapagdiskitahan ka rin doon. Ayan, monitor lahat yung laman ng cellphone mo, email, mga ganyan, Viber, lahat ng apps, ha? Di ba pagka nag-a-apply ka ng ganyan, andun yung mga pangalan mo, email address, cellphone number, ala na, nakatap na yan, wala kami tatago dyan. Anyway, abangan na lang natin yan, Edniel. Mamaya, pag-usapan natin yan. Correct, Lakay. Balik sa'yo, Lakay. Daming bayan. Sandali lang mga het at may ihahabol si Boy Gonzales. Magandang balita ito, ha? Ang Korte Suprema, nagtalaga ng 78 na bagong justices. Wow! Mga judges, ayan, hukom. Ayan, oo nga, di ba last week pa, dami-dami na tayong may mga binabanggit na tayo, ha? May mga kino-congratulate tayong mga bagong appoint na mga judges. Pero ang dami, 78. Aris number 29, Boy Gonzales. Boy G, please come in. Nakapanumpa na sa kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo. Dami. 78 bagong hukom na itatalaga sa iba't ibang korte sa bansa o yung mga first level at second level court. Sa naturang bilang 53 ang itatalaga sa second level court o mga regional trial court na lulutas sa mga mabibigat na kaso o usapin. Ang natitirang 25 bagong hukom naman ay magsilbing presiding judge sa first level court gaya ng Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court in cities, Municipal Trial Court at Municipal Circuit Trial Court. Ang mga bagong judge ay ilalagay sa first and second level court sa National Capital Judicial Region at Judicial Region, Region 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 at Region 12. Ito si Boy Gonzales para sa Bisa. Kailan yung outtaking nila, Boy? Sa araw ng Lakay, andyan na yung video Lakay, mga nakapunumpa, 78 Lakay, marami-rami sila ngayon. Kailan tong outtaking? Friday ba ito o Sabado? Friday? Kailan ba yan? Parang Friday. Pinos pa lamang ng Korte Suprema. Okay. Yung mga picture na Lakay, galing yan sa kay
Attorney Camille Ting, ang tagapagsalita ng Korte Suprema. Kala ko kay Idol former Administrator Justice Maidas Marquez ha? Okay, maraming salamat Boy G. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat Boy Gonzales sa Supreme Court. Ayan, parang kilala ko yung isang babaeng judge doon na parang Boy Katipay. Ayan, parang inaanak ko yung isa doon. Daming bayan. Ayan, ang dami-dami niyan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Bilis na oras, 8:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Ads natin, baka mamaya hindi na maipause sa akin. Pasok ko muna ito. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. Ako pa makalimutan. Oras is... Baka hindi ka pa iboto Oo nga. It's 8:44 Lakay at good morning sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga at Diyos maraming naaga sa mga kababayan. Wow, I like your attire. Para kung Sir ano ngayon El. no? Ayan. Hindi ko alam ba't ganito suot ko today. Siguro may chikinini ka dyan, tinatakpan mo ano. Wala! Ikaw naman. Tawag dyan fashion. Ganun ba yun? Pero hindi ko lang ba't ako may ganito. Kala ko may tinatakpan kang Parang I feel like dyan, gusto ko mukha lang ako malinis today. Alam mo naman Lakay, hindi mo na ako pwedeng mag-ibang anyo kasi may bakit naman? ikaw tayo Oo nga, siyempre. Ha? Ang tagal kasi matapos ng bakit ikaw. Huwag kang mag-alala. Hindi tuloy makalabas yung balikat ko. Ayaw mo ano yan, kailangan nating makilala kasi yung mga kandidato natin. Para may choices ang ating mga botante. Ayan. Uy, di narinig yan pero maganda yung kanyang plataforma. Gusto ko yan, di ba? Yung iba kasi Lakay, hindi sila aware na may ganyan palang tumatakbo. Hindi namin alam. Di ba? Kuyang Robin Go, ha? Kuyang Colonel Peter Balinang, Attorney Jun Samaniego, ha? Ayan. Sabi lang, uy, minsan mas maganda pa yata yung plataforma nung ini-interview kaysa dun sa mga mga sikat na. Minsan kasi Lakay, di ba, popularity yung nangyayari. Kaya medyo nagiging biased. Yan. Okay na popular basta nagtatrabaho at maganda ang ginagawa. Paano pag hindi maganda? Bahala na kayo dyan. Oras, Sister L. It's 8:46. Si Mami at Oras, Sister L. It's 8:51. Ayan, para hindi masayang oras natin, ipakilala natin ating bisita ngayon na Sister L. Eto na Lakay. Ito pala ay kapatid ng mayor ng Quezon City, ha? Ayan. At anak ni Speaker, kaya pala mukha Adonis din ito, ha? Ayan. Speaker Sunny Feliciano Belmonte, hindi Feliciano. Dinugtungan. Pero itong ating makakasama Lakay. Akala ko Feliciano Belmonte, hindi pala. Iiksahan ko lang yung babanggitin sa kanya para mas marami tayong maitanong Lakay. Pero siya ay nagtapos ng Doctorate of Philosophy in Leadership Studies Major in Public Administration sa Ateneo de Manila University, Lakay. Dati siyang counselor ng Valenzuela City. Oo, presidente ng Metro Manila Councilors League noong 2019 hanggang 2022 at naging National Auditor din ng Metro Manila Councilors League 2019 hanggang 2022 at principal author ng Free College Education Ordinance of Valenzuela City for locally funded universities and colleges, Lakay. Ang ating makakasama, ang first nominee ng TODA Action Party List, si Sir Rovin Feliciano. Rovin Lakay, hindi Robin. Ayan, hindi Robin hindi Binoy. Go, hindi Robin Hood. Ganun. Oo, ayan. Hindi Robin Padilla. Oo, Robin Padilla. Robin Feliciano. Sir Rovin, good morning po. Magandang umaga po, Lakay Deo at syempre Sister L. Isang oportunidad na makasama kayo sa programang Bakit Ikaw? Doktor, di dapat doktor na ito ang tawag natin. Doc Robin. Ayan. Baka may magpa-konsulta Biglang may pumunta. Doc, pa-check up. Mga anak na po ako. Research paper po ang ibibigay namin. Hindi ho reseta. Ayan. Kaya lang may doctorate sa Ateneo, Sister L, pero
tricycle driver. Ayan. Ayan, Bata believe pa ka lang rin, kasi daw siya lakay, nagta-tricycle na siya. Ayan. Okay. So, ang kanyang kinakatawan, malupit ito, Sister L. Toda. Toda. Tricycle Operator Drivers Association Action Party List. Abay, pagka bumoto lahat ang mga tricycle driver sa kanya eh. Oo. Sure win na ito Sure lakay. win na ito, ha? Ayan, kasama pa mga operators. Ayan, anyway, Konsehal Robin Feliciano, sir. Ayan, kayo ay politiko na sa Valenzuela, naging councilor na po kayo. Bakit ngayon kinakatuan nyo ang mga tricycle operators, ha? At ano ang binabalak mong gawin para sa ating mga tricycle drivers sa buong Pilipinas? Magandang umaga ho, Lakay Deo at Sister L. Alam nyo ho, nung tayo po'y konsehal na palapit ang loob natin sa sektor ng tatlong gulong ng tricycle, panahon ng pandemya ho, 2020, nagkaroon ng lockdown. Isa ho sa pinaka napadapa na sektor ng lipunan natin ay ang tricycle. Wala pong hanap buhay, tumigil ang pasada. Alam niyo naman ho, ang tricycle driver, hindi katulad ng ibang empleyado, pwedeng pasweldohin ng employer yan. Kayang tapalan pa sa ilang panahon. Pero ang TODA, umaasa ho sila sa araw-araw na kita. Kung wala hong pasada, wala hong kita sa maghapon. Wala hong kakainin ng kanilang pamilya. Nung ako'y nilapitan ng sektor na to, Lakay Deo, sabi ko, kailangan magkaroon ng boses sa Kongreso itong sektor na to. Alam mo natin, 1998, nung sinimulan po ang party list system sa ating bansa. Pero sabi ng ating konstitusyon, dapat ito'y magbigay boses sa mahihirap na sektor ng lipunan. Yan ang ultimate goal, no? Objective ng party list system sa ating bansa. Pero sa kasamaang palad, tila may naiiwanan. Sa katunayan, Lakay Deo, Sister L, wala po ni isang transport party list na nakaupo ngayon sa Kongreso ng ating bansa. Kung kaya talagang naiiwanan ang sektor ng tricycle, wala hong benepisyo, wala hong malinaw kung sino ba talagang mag-handle, tulad na lamang nung nagkaroon ng fuel subsidy noong pandemya, hindi ho lahat nagkaroon ng fuel subsidy. Pinagbukas ng land bank account, pinag-open ng GCash. Hindi ho, pero nung tinanong ko yung mga tricycle drivers sa mga terminal, wala pa hong 10% ang nagkaroon ng ganyang uri ng ayuda. Pero sa atin nga, hindi lamang ayuda, dapat pang matagalang plano sa sektor ng tricycle at ng transportation natin dahil kawawa po itong sektor na to naiiwanan. Konsehal, sandali lamang. Ito bang TODA party list kasama rito yung mga padjak driver, e-bike, e-trike, ayan, kasama sa iyong kinakatawan bilang TODA party list? Bilang sektor ng transportasyon, alam niyo naman yung tricycle, tatlong gulong, Kadeo, Sister L. Alam mo natin, lahat sila ay umaasa sa arawang kita. Wala ho sa kanilang benepisyo. Ang gustong iangat ng TODA Action Party List at ipaglaban sa Kongreso ay iangat na magkaroon ng benepisyo ang sektor ng tatlong gulong, no? Kabilang na ho dyan yung pagkakaroon ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig para wag naman sana humantong na hindi sila makapagretiro dahil wala ho silang ganong pribilehiyo. Alam nyo, meron akong isang nakapanayam na tricycle driver sa amin sa Valenzuela, Lakay Deo, Sister L, 92 years old. Hindi tumitigil sa pamamasada araw dahil hindi nakapagbayad ng SSS nung panahong siya'y malakas. Until now, nandun sa terminal tuwing umaga pumapasada para may pangkain silang dalawang mag-asawa at pambili ng maintenance medicine. Kasi nga wala hong SSS ngayong panahon na yon. Di ba yung SSS naman voluntary sa isang isang individual yan kung gusto yung bayad sa maging member ng SSS, pwede. Pero sa panukalan ninyo, gagawing na ito, kumbaga mandatory na rin para mga empleyado ng isang kumpanya, ganon? Yes po. Alam nyo mga kasama, sila po ay nagtatrabaho sa pampublikong sektor. Di ba kung ang mga regular na empleyado sa isang kumpanya ay nagbabayad ng SSS, may hati po yung kanilang employer.
Sa ngayon, wala ho talagang direct employer ang mga tricycle driver dahil una, minsan sila talaga may-ari ng tricycle unit o di kaya sila ay nagtatarya o nagbaboundary lamang. So wala hong direct employer. No? Hindi alam kung sino po ang magbabayad dito. Alam nyo ho, may nakita ho kami po pwedeng pagkunan ito. Okay. Nagkwenta ho kami. Sa panahon ho ngayon, sa gasolina natin, Lakay Deo, Sister L, may dalawang uri ng buwis. Ito po yung tinatawag nating excise tax na 10 piso kada litro ng gasolina at value added tax na 12% or VAT. No, kinuwenta ho namin to sa isang taon, halos 25,000 ang binabayad ng isang ordinaryong tricycle driver sa ating pamahalaan. Sa forma pa lang ho o anyo pa lang ng gasolina. So ibig sabihin, kung kukunin natin dito yung 50% man lang nito, that's 12,500, pwede pa lang magkaroon ng benepisyo ang mga tricycle driver na kayang sagutin ng gobyerno. Ibibigay na namin yung kalahati nito sa iba pang pampublikong pagawain, pampasweldo sa mga empleyado ng gobyerno, at iba pang mga programa ng ating pamahalaan. So, Sir Robin, bilang kinakatawan niyo po, wait lang, sorry, Kuya, paki-on ngayong aircon ng init. Sorry to interrupt you, Sir Robin, pero bilang kinatawan ng TODA, ano pa po yung nakikita ninyo na pwede pa nating magawa kung sakali po kayo ay bibigyan ng chance ng ating mga kababayan, lalo na po ng inyo pong nire-representa yung ating pong mga tricycle drivers. Ano po ang kakulangan ng gobyerno na sa tingin nyo po pwede pa nating magawa para kahit papano ay matulungan ito pong sektor na gusto nyo pong mabigyan ng boses sa Kongreso? Ako po'y naniniwala na kinakailangan may social benefits ang mga tricycle driver. Kabilang na yung nabanggit ko kanina, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pangalawa ho, kinakailangan siguro maging full college scholar yung isa man lamang sa anak ng tricycle driver at ordinaryong Pilipino. Alam nyo ngayon, nagpapasalamat tayo sa pamahalaan dahil nagkaroon na tayo ng Universal Access to Tertiary Education Act. Ito po yung libreng tuition fee sa mga state colleges and local universities. Pero ang problema pa rin, yung pambaon sa araw-araw. Hindi ho kakasa ang 200 o 300 piso. Itong mga tricycle driver na to, mahirap na Pilipino, hindi naman kumikita ng halagang 500 piso kada araw. Magkano bang kinikita nila, Konsyahal? Isang ordinaryong tricycle driver, magkano ang average na kinikita sa isang araw? Minsan ho, hindi na ho umaabot ng 500 piso. Wow. Lakay Deo, talagang siyempre kung magbaboundary ka pa, ima-minus pa doon, may puhunan ka pang gasolina na umaabot ng kung 4 na litro o 5 litro ng average, talagang pahirapan na hong kumita. Talagang sila ho ay pumupunta sa pautangan o loan dito, loan doon ang nangyayari. Akala ko palitan na ng mga e-trike yan, electric na, wag ng gasolina para wala nang babayaran electric tricycle. Ang tanong, kakayanin ba ganun si Robin base po sa pakikipag-usap po ninyo sa kanila? Kaya ba? Magkano ang isang e-trike? Alam nyo, nagtanong ako nung nakaraan sa Tricycle Federation meeting ako ng Binyan Laguna. Sila yung nagtanong raw sa mga supplier. Average raw po ng 350,000 to 500,000 ang isang electric tricycle. So medyo mahal po ito. At alam nyo, nagbago na yung polisiya from 2-stroke to 4-stroke. At by 2040, because of the Electric Vehicle Industry Development Act, ito po yung ibidalo na pinasa noong April 2022, by 2040 dapat maging electric na ang ating mga sasakyan, either hybrid or electric. Pero ang gusto kong gawin ng TODA Action Party List dito, niyayakap natin ng pagbabago. 'Di ba? Dati-rati ang cellphone natin, keypad. Ngayon mga smartphone na. Hindi masama 'yun, pero dapat may klaro na tulong ang pamahalaan kung paano may sasakatuparan ito. Alam naman natin, Lakay at Sister L, yung nangyari sa jeepney. Until now, nakikipagsapalaran pa rin at nakikipaglaban pa rin ang ating mga kaibigan sa jeepney sector para ilaban ang maayos na transition period. So kailangan may maayos na change management. Klaro, ano ba ang tulong ng gobyerno? Talagang hindi kakayanin ng ordinary tricycle driver yung monthly na hulog doon. Alam naman natin, magkakaroon na naman ng financing scheme yan eh. Parang sa jeepney, yung ordinaryong jeep na gawa ng Francisco Saraw, mga 1 million, less than 1 million. Yung binilan China, mga mahigit 1 million, 2 million, mga ganun ba? Sa 1 point something. So hindi kakayanin. So ganyan din ang issue sa tricycle din pala. Yun po yung posibleng maging issue dahil alam natin doon ho ang direksyon ng ating pamahalaan. Pero hanggat maaari, hindi namin kinukundina yung nasabing pagbabago, parte ng buhay yan eh. Yes. Parte ng pag-unlad yan. Pero dapat to may maayos at klarong tulong ang pamahalaan sa sektor ng tricycle dahil hindi ko kakayanin ng mga tricycle driver natin yung magiging buwan ng hulog sa mga unit na to.
Sa ngayon, Konsehal Robin Feliciano, ano ang pinaka-pangunahing concerns o kadalasang problema ng mga tricycle drivers, operators na gusto nyo masolusyonan? Una ho, yung pagkakaroon ng social benefits. Pangalawa ho, sana maging full college scholar yung isa man lamang sa anak ng tricycle driver. At mahirap na Pilipino, hindi lang ho tricycle driver. Gusto kong bigyan ng emphasis ho yung mga mahirap na Pilipino. Kasi naniniwala po ang TODA Action na kapag may isang mahirap na pamilyang Pilipino na kapag patapos sa kolehiyo, yun po yung makakapagtapos sa sirkulo ng kahirapan o paulit-ulit na paghihirap. So full college scholarship with allowance, regardless kung anong grade. Ngayon kasi sa Pilipinas, kailangan 85 yung grade mo para maging college scholar ka. Maraming umiiyak na 75 lang yung grade. May kwento yung kanilang buhay. Minsan, is working student pala kaya hindi makapasok. Walang pampabaon ng kanyang anak. Sabi, anak, wag ka muna pumasok ngayong araw na to. Gusto natin bigyan ng tulong yun. Libreng abogado para sa mga miyembro ng TODA para may paglaban ng kanilang karapatan. Total scholarship ang sinasabi mo, plano mo, Konsehal Robin Feliciano. Pwede bang isama rin sa mga scholarship yung mga hindi matatalino? Ayan. Kasi puro matatalino na lang. Gifted. Meron kaming kasama sa Grand Master sa Masonry. Ayan, most possible Herrera. Ayan. Alam mo, tinutulungan niya mga ginagawang scholars. Yung mga hindi masyadong matatalino. Ayan. Kasi ito, sila ang dapat tulungan. Ayan, para tumalino, gumaling. Ganun ang kanyang philosophy. Ayan. Tama ho yun, Lakay. Alam niyo, Sister El, yung mga hindi ganong karunungan na to, sila pa nga minsan yung gumagaling pag binigyan ng oportunidad. Ay, talaga totoo yan. Pag hindi mo binigyan ng oportunidad, wala silang tsansa na makapagtapos ng pag-aaral. At maraming successful na hindi na masyadong matalino. Ayan. Pero madiskarte. Diskarte. Ayan. Sabi nga nung taga The Hague, Netherlands. Ayan. Diskarte lang mo talaga. Sabi natin Pangulong Digong 75 lang daw ang grade niya. Okay na. Kita mo, naging presidente ako. Kaya lang napunta nga rin ng The Hague. Pero mayroon pa lang magtatanong muna, Lakay, bago sa iba pa nating katanungan. Kasi ito, importante itatanong natin mamaya kay Sir Robin. Pero sa ating man on the street, meron tayong kasamahan si RH23 Edwin Duque. Kailangan tricycle driver to Edwin Duque. Tricycle driver ba magtatanong kay Sir operator. Robin? Edwin, ang kasama mo dyan, nasaan ka ba ngayon? Nandiyan ka ba sa Valenzuela o Caloocan? Edwin? Elaine, Mayor Deo, dito ako sa may Concepcion, isang Concepcion na Malabon. Malabon. Napakabang pila nitong GPC TODA dito sa ayan, TODA. Ayan, si Kuya Ronald Teodoro ay kanina pa pala nakikinig ito at nakikita niya yung programa ni Congressman Feliciano. Ano po itatanong niyo kay Congressman Feliciano kung sakali manalo? Magandang umaga po. Kung sakali po bang, ang tanong ko po kay Congressman po, kung sakali po bang manalo siya o mahalal bilang Congressman, ano po pa kaya ang may tutulong niya sa amin, may mga bilang mga tricycle driver, maliban po sa kinikita nyo. Maliit nakita namin, ano po kaya ang pwede niya maidagdag po sa amin bilang tulong? Anong tanong mo, Kuya? Ayan, anong magawa ni Konsehal Robin Feliciano para ang mga tricycle drivers hindi na pumipila? So, sa kita, may kinalaman sa kita. Konsehal. Kailangan nagbabago ho ang teknolohiya. Isa ho sa mga problema ng tricycle driver sa panahon ngayon, sila ho pumipila sa mga terminal. So, traditional pa rin yung kanilang method, di ba? Alam natin, niyakap na natin yung pagbabago ng teknolohiya. May mga online application na ho. Yung angkas-angkas. Yung mga online. Kaya medyo humihina ho yung kita ng mga tricycle driver dahil nakakalaban na ho na nila sa ruta. Itong mga online ride-hailing applications. Hindi na mga tricycle drivers, Konsehal, pati mga taxi drivers. Umiiyak na po yung sektor na to dahil traditional pa rin yung kanilang modality ng pagkuha ng pasahero. Sabi ko nga, dapat siguro may mekanismo ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng TODA Action. Aatasan natin yung mga sektor ng tulad ng Department of Transportation at DICT na mag-develop ng mga application na wala hong komisyon. Ang mahirap po kasi sa mga application na to, 20% yung komisyon.
commission may commission. Kaya wala hong kinikita yung ordinaryong tricycle driver. Sila ho'y namumuhunan, ang napupunta sa mga APSO, 20% kaagad. So gusto natin, ang gobyerno na po ang mag-provide ng modernisasyon na to na matulungan ng mga tricycle driver natin na lumakas ang kanilang kita. Kabilang na rin po dito, Lakay at Sister Pero kailangan siguro ng panukalang batas, konsyahal. Yes po, kabilang ho yan sa isusulong natin na mga probisyon ng Magna Carta for Tricycle Drivers and Operators na bahagi nito ang pagtulong sa kanila, sa kanilang hanap buhay, sa modernisasyon na magaganap para hindi maiwanan ang traditional mode of transportation natin na tricycle. Ayan, Kuya, anong pangalan ni Kuya Kuya Edwin? Ronald. Kuya Ronald, Anong mensahe mo? Anong mensahe mo kay Gonzalo? Satisfied naman ba si Kuya Ronald? Ito po, mensahe ko po. Isa po ako officials dito, Vice President po ako dito. Kinakampanya ko po kayo na manalo po kayo dito sa amin. Para po makatulong kayo sa mga tricycle driver na katulad namin. Maraming salamat. May supporter may suporta ka agad. Ayan. Bigyan ng jacket yan. Thank you, Kuya Ronald and Edwin. Akala ko bigyan ng panggasolina. Maraming salamat to sa mga katoda natin sa lungsod ng Malabon. Okay, maraming salamat Edwin, Kuya Ronald. Ayan. Isa pa Konsehal Feliciano, sir. Ayan, alam po ninyo yung nagre-regulate ng mga tricycle drivers, operators, ILGUs, local government units. Hindi ba nagkakaroon ng epekto ito sa sa hanay ng mga tricycle drivers na iba-iba ang patakaran ng mga LGUs, di ba? Ayan, hindi ba mas mainam na isa na lang ang agency na magko-control, parang LTO sa ating mga tricycle drivers? Ano ba nakita niyong solusyon dyan? Alam niyo, batay ho sa Local Government Code of 1991, pinagkatiwala po sa ating mga lokal na pamahalaan ng pagre-regulate at paggawa ng mga pulisya para sa mga tricycle. Tama ho kayo doon, Lakay, na talaga nagkakaroon ng problema, lalo tigit yung mga magkakalapito ng mga local government, no? Yung mga boundaries natin. Halimbawa, may isang istrikto magpatupad ng mga batas, yung isa naman hindi pinapapasok yung mga tricycle dahil kailangan may prangkisa or supervision permit, no? Saka pagtawid-tawid sa major roads, ayan, di ba? Yes, so may issue yan na bawal bumabay ng mga national highway ang mga tricycle, maliban na lamang kung walang alternate route. So, yun ang gusto natin na magkaroon ng isang harmonization ng mga ordinansa. So, kailangan siguro ng isang regulatory agency sa national government na mag-supervise sa mga local government natin. Gagawa ng mga pamantayan. Ibig sabihin, ang mga local government, gagawa sila ng ordinansa based sa mga minimum requirements na itinatadhana ng national government. So yun po yung challenge sa amin sa TODA Action para siguraduhin natin na walang tricycle driver na maiiwanan. Lalo tigit dun sa mga interboundaries. Kasi po, pag nagkaroon ng problema sila, hindi naman tricycle driver lang ang apektado, pati yung pasahero. Minsan kasi bababa ka na naman doon sa boundary dahil kailangan sunduin ka ng bagong tricycle driver. Pati yung mga pasahero po apektado. So nagkakaroon ng inconvenience sa parte ng mga pasahero. So ano nakita niyo ng agency na dapat humawak dito, Konsehal Feliciano? LTFRB ba? LTO o kaya DILG? Ano ba ang nakikita niyong magandang solusyon dyan? Siguro ho, ito, siyempre ho, may mga ordinansa tayo ngayon na ginawa ng mga local government. So DILG po nagsusupervise dito. Pero siyempre, alam naman natin, ang number one agency, lead agency sa pagpapatupad ng transport policies natin ay ang Department of Transportation. Siguro magkakaroon ng interagency na gagawin dito. Pero kailangan klaro yung role kasi magkakaroon na naman dito ng duplication ng trabaho at maguguluhan na naman ang mga taong bayan. So kailangan aralin ito ng mabuti para alamin kung sino talaga ang may pwedeng direct supervision para sa harmonization ng mga pulisya para sa tricycle natin sa mga interboundaries. Kasi kung sa LTFRB, problema nga hindi nga maayos yung problema sa mga jeepneys, sa mga yung mga van, ano ba, TUBs ba ang tawag doon? PUJ. Jeep na yan. Yung mga UB Express. Dami-dami pang koloro. Ayan, idadagdag pa ang mga tricycle. Mas marami ang tricycle, pinakamarami sa Pilipinas. So kailangan talaga iisa yung polisiya kasi maraming magkakaiba magulo Even yung konsehal, yung pagdating ba sa paniningil ng pasahe sa tricycle, ito ba ay maayos na nare-regulate, maayos na ipatutupad? Kasi may mga naririnig yung special trip,
Yes. Mga ganon. Abusado ibang tricycle driver naman na konsehal. Nag-aabuso. So, paano po ba natin maayos Ang mga lokal na pamahalaan na gumagawa ng ordinansa, partikular sa pamasahe, ang mga lokal na pamahalaan rin ang mayroong karapatan na magbigay ng pagbabawal o halimbawa suspension sa mga nagkakaroon ng problema at nang-aabuso nito. Kaya kinakailangan strict implementation ng mga local ordinances natin, no. Isa rin ho dito kaya nagkakaroon siguro ng pang-aabuso dahil hindi ho maayos ang implementation. Siguro ang gagawin ng TOD action kailangan may sumbungan sila. Para ang sinasabi ho natin dito, hindi lang ho kami nanghihingi ng pribilehiyo. Bagkus dapat inaangat rin namin kapartner yung pagkakaroon ng accountability at pananagutan sa mga pasahero rin. At saka yung mga tricycle drivers ba natin sa mga probinsya, may mga driver's license ba lahat ang mga ito? Dapat to pag nasa public utility vehicle meron talaga dahil yung safety ng pasahero ang iniisip natin. Ayan, tsaka insurance, di ba? Minsan may mga accident sa tricycle. Tama po. Kailangan magkaroon ng isang maayos sa insurance system. Ang problema ko sa insurance sa Pilipinas, napakahaba ng list of requirements na dapat yung comply. Kaya ang nangyayari, kinakatamaran na ho ng mga tao, gumaling na ho yung na-aksidente, hindi pa rin ho na kukuha ho yung sa insurance. Kaya gusto namin magkaroon ng isang mekanismo na mapapabilis po. Buti hong ganun namatay na nga, hindi pa na ako insurance. Kaya sana kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon, magkaroon tayo ng mga konkretong polisiya o na may patutupad para mas maayos yung atin. Marami yung gray areas. Ang kailangan natin konkreto at espesipikong mga solusyon sa ganitong uri at dapat to mabilisan. Dahil alam nyo, napakahalaga ng panahon. Alam mo, maganda itong grupo ni na Consel Robin Feliciano dahil ito ang talagang marginalized sector. Ito yun, Lakay. Yung sektor talaga ng mga tricycle operators ang inyong kinakatawan dito, tinututukan at ang inyong plataforma ay para sa kanilang mga benepisyo, kapakanan. Tama po, Lakay, Sister L. Ayan. At para din sa mga pasahero, Lakay. Ay, pasahero. So, hindi lang sa TODA to, pati sa mga pasahero. Alam nyo naman, ang mahirap na Pilipino sa tricycle talaga sumasakay. Humihingi kami ng pribilehiyo, humihingi kami ng benepisyo, pero dapat kasabay noon ang pagbibigay proteksyon sa pasahero. Ayan. Pero dapat din siguro, Consel Feliciano, kung kayo po ay pala rin maging kinatawan ng TODA Party List, magkaroon ng posisyon sa Kongreso, pwede bang i-regulate din yung mga yung mga tricycle na ginagawang school bus? Ayan. School bus talaga. School tricycle. School tricycle na grabe naman kung minsan yung mga bata siksikan doon sa tricycle, pinagkakasya. Yung iba may nakasabit pa. Nandun pa sa ibabaw ng bubungan ng tricycle. Ayan. Tako, aksidente. Kala ko sa jeep lang may sabit, sa tricycle din pala. Sa tricycle, lalo sa mga probinsya. Tama ho. Nung ako po'y konsel ng Valenzuela, isa sa mga ordinansa ng ating ginawa, ang pagre-regulate sa mga school service na dapat yung capacity lamang ng isang sasakyan, yun lamang po ang susundin. Ang ginagawa ko kasi minsan sa isang tricycle, 20 yung nakasakay. So, niregulate po natin yun at kailangan mayroong mga mandatory na training para sa pag-handle nila. At pati at the same time yung GMRC, pati ho ng pagre-renew namin, may good manners and right conduct seminar annually. Gusto natin gawin yan sa buong bansa na hindi lang dapat bata ang tinuturuan ng GMRC. Pati matanda. Pati matanda. Minsan nakakalimot po tayo. Maganda yun. Refresher course. To remind lang. Ayan. Nako, Consel Robin Feliciano. Ayan. Maganda po. Ayan. First time kayo makarinig ng mga ganitong talagang yung may GMRC pa, pati yung try. Pero tama yun kasi yung pag-uugali mo lalo na sa kalsada. Diba? Minsan kasi talagang kailangan yung communication skills mo rin sa pasahero maayos rin, di ba? Kasi sila naman nagbabayad ng tama. Entitled do sila sa tamang serbisyo. Ayan. At saka yung huwag na masyadong pagka-special trip masyadong taga. Overcharge. Meron pong mga rules sa special trip na nakalagay po sa kanilang taripa na dapat sundin po dapat nila. Yun lang. Hanggang doon lang yung maximum mo. Pagka-special trip ba, Consel, sa Valenzuela halimbawa, magkano ang
pinakamataas na singil. Depende ho yan sa distansya nung special trip eh. So minimum may around 30 pesos, 35 dahil kinukwenta mo po yung laman yung tatlong laman na mawawala sa'yo. At kung minsan dun sa layo ng distansya, wala kang maisasakay na pasahero pabalik. So kinukwenta rin po yun. Ganun pala yun. So dapat mag-angkas na lang. Kawawa naman sila lang kayo tricycle. Anyway, Konsehal Robin Feliciano sir, bilang panghuli po, ayan, kausapin yung ating mga kababayan, lalo mga tricycle drivers, operators, bakit kayo ang dapat nilang iboto sa darating na eleksyon? Konsehal Robin Feliciano. Mayo 12, araw ng halalan. Magiging pantay na naman po ang karapatang pumili ng leader ng ating bansa at ng ating mga local government. Ang TOD Action po ay naririto upang maging tinig ng ordinaryong tricycle driver ng kanilang pamilya at ng mga mahihirap na Pilipino sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Pinasasalamatan rin po namin, Lakay at Sister El, ang mga kaibigan natin sa mga resettlement site na inaayos natin na magkaroon ng tulong sa kanila sa pagwala po ng interest at penalties ng kanilang mga pagkakautang. So marami rin kasi tricycle driver natin na nakatira sa mga resettlement site. So yun sa mga pagtutulungan natin na magkaroon ng murang pabahay ang ating mga tricycle drivers at mahirap na Pilipino. Ito po yung tsansa natin na pumili ng tunay na party list na kakatawan at magsasatinig ito sa Kongreso dahil ang tunay na diwa ng party list system ay mabigyan ng boses ang mahirap na Pilipino. Kasama na po dyan ang mga tricycle drivers, mga pasahero nasa resettlement site at talagang tunay na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kaya nandito po ang 108 TOD Action Party List. Ayan, akala ko sabihin ni Konsehal Robin Feliciano, pagka ako naging kongresista, kinatawan ng tricycle, ayan, tricycle drivers, lahat ng mga tricycle sa buong Pilipinas, ang makina Toyota, Mercedes-Benz. Mahal yun lang kayo, 500,000 na pagkalaman namin. Mahal, mamumulubi na. Sabi ko, kaya kukunin yun. Nagtanong na ho ang TOD Action, 500,000 raw po ang isang unit ng isang electric. Pero nagtanong na po kayo. Kasi parte ho ng research natin yan dahil nilalaman mo natin. Ayan. Konsehal Robin Feliciano sir, ayan, first nominee ng TOD Action Party List, kinatawan ng mga tricycle operators at number 108 sa balota. Thank you, good morning and good luck po sa inyo. Maraming salamat. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This time check is brought to you by AC Bureau of Customs. Abay, wala bang naitawid mga vape dyan? At paano sinira? Ayan, paano sisirain ate? Sa bagay, 10 o'clock pa pala, ha? Paano sisirain yung mga vapes? Oo nga, paano yung disposal niyan, Lakay, di ba? Ayan, lunurin ba sa Manila Bay yan? Pero yun nga talaga, iba pa yun, di ba, yung vape? Kasi may nilalagay na liquid doon, yun yung inaano nila. Tama ba ako? Actually liquid yun, Sister L, di ba? Pero pag vape yata, Lakay, wala pa talaga siyang nakalagay na liquid para magkahiwalay yung, Lakay, binibili, nire-refill yun. Tama, magkahiwalay yan. Tsaka mamili ka anong flavor. Ikaw anong gusto mong flavor? Hindi ako, kahit, Lakay, usok ng vape, hindi ko gusto ganun ba? Ayan. Kasi may namoy ako minsan vanilla. Di ba? Yung iba chocolate, mga ganon. Maano pa rin? Gusto mo yata pili flavor laing flavor. Sili. Laing flavor yata. Laing flavor. Tingnan mo na. Pero Lakay, congratulations pala sa'yo. Ikaw naman. Alam mo, si Lakay talaga tatahi-tahimik lang talaga to. Zoom nyo nga yan kay Lakay RHTV. Thank you nga pala sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Marinduque, sa kanilang award na ibinigay sa atin, Sister L. Ano yan, Lakay, nung award yan? Most Outstanding Broadcaster Journalist Award. Ayan. Wow, congratulations. Maraming salamat po sa mga taga IBP Marinduque, especially sa kanilang President
Attorney Orlando D. Ayan. Aba, parang familiar sa akin ang Ayan. pangalan. Thank you po. Sana ulo ng Moriones. Oh, Oo, ganda, Moriones Lakay. Pero may tinatanong nga ako sa iyo eh. Ano? Di ba Roman soldier yan? Yan, oo. Bakit nakapikit yung isa niyang mata? Nakita doon ng maganda yan. Kinikinda Nakakatawa sila kaya. Nakita ka yata kay kinikindatan ni Sister L. Sorry Lord. Mamaya Lakay may kwento yan. Ikaw talaga. Mayroon niya history behind. Syempre, ikaw na. Alamin natin kay Attorney Orlando D. O kay Attorney Vladimir Amir Putin Pilais Momo. Ha? O kay si Kuyang Conrad Du. Ha? O kay Governor Presby Velasco. Si Congressman Alan Lord. Ayan. Nakakatawa ka naman. Sabi mo sa kumindat. Sa dami kasi nang napapansin mo yung nakapikit na isang mata ang nakita mo. Ha? Siyempre Lakay. Ano ka ba ano tayo mabusisi tayo. Anyway. Sabi mo tinamaan ng sibat. Pwede rin. Baka napuwing. Pero mas maganda baka nakita na maganda ito. Ha? May Pero kindatan. congratulations Lakay. At Thank maraming you. salamat sa IBP Marinduque. IBP Marinduque. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Sana next year uli. Ayan. Sabi niya, abusado to Ayan, thank you very much. Daming bayan. Integrated Bar of the Philippines sa Marinduque. Ayan. Medyo maliliit yung di ko na mabasa, Sister L. Gusto mo ba ako magbasa? Para mabasa ko. In grateful recognition of his very outstanding effort and unwavering support as broadcast journalist, aiding and assist personally or through radio and television, IBP Integrated Bar of the Philippines, Marinduque Chapter, and all its projects and activities, so and so. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you po. Mahaba, di ko na mabasa. Iba maliliit. Congrats Ayan. Lakay. Thank you, Sister L. Daming bayan. At batiin mo natin itong mga magbe-birthday, ha? Happy birthday muna kay Dr. Jojo Caponpon ng San Pedro, Laguna. Dr. Jojo, ano ba tayo dyan? Ha? Baka may blowout ka dyan sa Parkal. At Kuyang Raymond Mendoza at Kuyang Richmond Chua ng TM Kala Masonic Lodge number 136. Paring Boyet Echon, happy birthday mula kay Blitz, Meets, Lexi and Misha. At happy birthday din kay Dan Antonio. Abay, sana mag-blowout ito, Sister L. Presidente ito ng bangko. Presidente ng Agribank. Ayan. Franco Ofe Maria. Baga na naman apelyado. Franco Ofe Maria. At Kuyang Lieutenant Colonel Richard Babaran ng Recon to PNP. At kumusta ka na, Kuyang Colonel? Kay Carol Tan ng Sanchez Mir, Cagayan. At kay Kuyang Chief Prosecutor Sunny Ocampo ng Bulacan Prosecutor's Office. Kuyang Jonel Tubera at Rocky de Guzman ng Metrobank mula kay Grace Kujama. Ay, alam mo Lakay, may nag-message sa atin si retired Admiral Bordado. Ang sabi niya, Diyos marhay na aga daw. Yan daw si Longinus. Itong pinakita mo Lakay na na award sa'yo ng IBP. Anong pangalan yan? Longinus. Si Longinus ba ito? Isang Roman soldier na bulagang isang mata. At nung nadapuan daw ng dugo ni Jesus Christ, nakakita ulit yung isa niyang mata. Yung pala ang kasaysayan niyan. Tingnan mo, ikaw. Sabi mo, kumindat. Oo nga, parang narinig ko yan. Ano pa nito? Si Longinus. Akala ko si Optimus. Optimus Prime. Iba yun. Okay, sa Gladiator. Sa yun? Transformers. Nga pala. Transformer. Si Optimus. Si Optimus. Sa Gladiator, sino nga ba yung... yung lalaki, yung si Russell Crowe. Nakalimutan ko yung niya Lakay. Diba? Pero yan pala, thank you po kay retired Admiral Bordado na laging nanonood at
nakikinig sa atin lahat. Maraming salamat, Admiral Koyang Sir. Ha? Si Longhinus. Longhinus. Oh. Siya Paano nabulag? Roman soldier siya lakay. Siyempre, sundalo, nabulag siya. Tapos, nung nadapuan, natuluan ng dugo ni Jesus Christ, nakakita daw siya ulit. Pero hindi siya yung tumusok doon sa dibdib ni, di ba? Si Jesus Christ, tinusok pa na espada yung habang hindi naman lakay. Pero siya yung nagamot because of Jesus Christ. Baka nandun siya sa doon sa... Gusto mo yung nagkwentuhan tayo tungkol dyan? Ano yan? History. Kasi malapit ang Holy Week, Sister Elle. Yes, Holy Week. Actually, tama lang. Kaya dapat alam din natin yung mga ganyan. Oo nga. Ba't kasi hindi ako nagbabasa? Alamin natin kay Bishop Ephraim Fautagana. Trophy of Gladiator daw yan lakay, sabi ni Ma'am Ellen Folido. Ayan. Trophy of Gladiator. Trophy of Gladiator yan lakay. Yung pala ang kasaysayan niya. Yes. Maraming salamat po. Thank you very much. Hindi in-explain yung nagbigay sa akin. Dapat lakay, in-educate ka muna. Itong ibibigay namin sa'yo, wag mong sasabihin nangingindat to. Natilamsi ka ng dugo ni Jesus Christ. Kaya gumaling pala yung... So, ibig sabihin lakay, hindi na siya bulag. Kasi nung gumaling. Yan pala yun. Alam niya po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Ano nga sabi ng bubit mo, Senator Jingo? Ayon na sa ating bubit, Sister Elle. Diba may statement ang magalit sa atin yung mga kaibigan natin sa Sino? Sa National Security Council. Ayan. Siya daw lang, sorry to cut you, pero siya pala tumusok lakay. Kay Jesus. Ay, sabi ko sa iyo Siya pala yun. Kasi di ba may sugat si may Jesus sugat Christ siya. Tinusok ng ano tawag doon? Spear. Ano ba yun? Basta yun na yung manipis. Yung sibat. Ayan. Sibat ba ang tawag doon? Hindi sibat lang. Sibat anong ba yun? Tawag doon? Lotto King? Ayan. Basta yung maliit na gano'n na... may panusok na may... hindi kasi siya espada Iba yung espada Abang tawag nga ba doon? Ayan. Pero thank you parang po. Sibat. Ayan. Tinusok sa dibdib si Jesus Christ. So kaya tumilamsik sa mata niya yung dugo. Yun pala yun. Ayan. At least alam na natin yung binigay sa yung award. Ayan na. Maraming salamat po sa pag-educate po sa amin. Thank you for educating us po. Kay Commodore Bordado. Retired Admiral Bordado. Ayan na, demote pa. Sorry ko yung Admiral Sir. Ayan na. At ayon na sa ating bubit, Sister Elle, ayaw ito ni Gerald Dick De Leon, sina Secretary Eduardo Anyo. Ayan. Bakit lakay? Di ba nga yung Assistant Director General Jonathan Malaya? Ayan, kasi yung, di ba may 3 Pinoy na naaresto. Sinasabi allegedly China. Spiya. Ayan, ay ang sabi ni Yusek Jonathan Malaya, walang military training ang mga inarestong Pinoy, kaya sinasabing imposibleng mga espiya daw sila. Anya, mga taga-Palawan mo ito na nagtungo lamang sa Hainan dahil sa scholarship agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Cityhood dyan Cityhood, provincehood ba yan? Tawag dyan. At kaduda-duda rin umano ang inilabas na video ng Chinese media sa pag-amin ito na may Philippine Intelligence Agency o Philippine Spy Intelligence Service na hindi naman nag-exist. Sabi ni Malaya, ang ganito ng China ay pagiganti laban sa serya ng litimong pag-aresto sa mga Chinese agents nitong mga nakalipas na buwan. Pero ayon sa ating bubita, Sister Elle, bagamat walang military training ang mga kabayan nating mga taga-Palawan, Sister Elle, regular pala yan, Sister Elle, na may parang exchange of exchange students, parang ganon. At sila nga ay nabigyan ng scholarship agreement. Actually, hindi lang yata sila tatatlo
Parang kinakabahan tuloy ako kay Karen Oyong eh. May mga may mga grupo sila, mga journalist na yun naman lakay ay talagang parang binibigyan sila ng tour para makita nila yung kaya lang ang mahirap kasi dito, Sister L. Diba, pagka nag-a-apply ka dyan, siyempre ganyan. Di lahat ng mga data mo ilalagay mo doon, yes, diba? kailangan yun eh. Elena Apit, ayan. Anong school graduate, anong kumpanya siya, ha? Email address, cellphone number, ayun na. Lahat na ng birthday mo. Yes, at ayon na sa ating bubita, Sister L. Abay, talagang pinagplanuhan pala ito, Sister L. May handler. Ayan. May handler itong tatlong, baka magaling mga kababayan natin, mga taga-Palawan, ha? Pero, ganito po. Kasi, yung mga spy, mga kuya, mga atin, hindi lang naman may military background ka, ha? Iba-iba kasi ang espionage. May economic espionage. Ayan. Katulad din mga Chinese na inaresto doon sa Amerika kasi nagnanakaw na information doon sa mga research company ng mga may kinalaman sa security. Mga ganyan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, itong tatlong Pinoy na taga-Palawan ay may nag-recommenda pala sa kanila, Sister L. Okay. Ayan, kumbaga sa military parlance, may handler. Ayan, may handler, Sister L. Parang ganyan yung parang immersion o yung embedded kung tawagin, Sister L. Pagka may titiktikan ka o kaya gusto malaman, kailangan hindi ka, may mga front ka na gagamitin. Ayan. Siyempre, lakay. Para hindi obvious. Ayan. Parang yung mga NPA. May mga embedded din sa military, mga mag-train yan, pa lang yan, training pa lang yan. Ayan. O kaya sa mga ayan, parang ganoon din sa military. May basta parang in layman's term, may tanim, parang ganoon, may tanim. Ayan, tama, that's the right term, Sister L. Tanim. Ayan. Magpapagam din na ayan na. Kaya nagkaroon ng ahos kung tawagin sa sa NPA noong araw. Ayan. Yung opla na zombie. Kasi ang CPP NPA na-penetrate ng mga intel ng military. Kasi estudyante pa lang, doon na sila papasok. Ayan. Meron. Sumasali na dyan sa grupo ng mga aktivista, ganyan. Ayan, nasa frontline pa. Ayan. Pero ayan, na pala yan. Hindi mo alam. Tanim na pala yan, mga ganyan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, parang ganito ang nangyari dun sa mga kababayan natin dun sa Palawan. At syempre yung kanilang communication, monitored yung kanilang cellphone, email, Sister L. Patay tayo. Siguro pagka napunta ka ng China, wala ka dyan. Tawag nito, lahat ng mga communication mo dyan, monitor lahat yan, Sister L. Tsaka alam mo lang kayo, meron sa kanilang, alimbawa, di ba yung Facebook sa atin meron, sa kanila wala. May mga ganong country, di ba, na wala sa bawal. Kumbaga, may specific na apps lang ang nag-work sa kanila. WeChat, mga ganon. Tsaka walang CNN dun sa kanila. Kung meron man CNN, bago i-broadcast yan sa kanila, edited na yan, monitored nasala na yan. Nasala na. Ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, abay sa kamomonitor ng China dun sa communication itong tatlong Pinoy, ayan, na-trace may mga communications na ewan ko lang kung anong di lang na detalye kung ano yung mga sensitive, kung meron bang sensitive information na i-transmit, na ibigay, na ipadala dito sa Pilipinas sa kanilang handler. At ayon sa ating bubit, Sister L,
handler nakilala na, Sister L. Kasi yung handler may alias din yan. Oo, syempre, may front. Oo. Ayon na sa ating bubita, Sister L, natukoy na rin ng China kung sino yung handler. At siguro, yun na nga, ayan, nasunog na, ayan, nakilala na, ayan. Kasi kaya pagka ikaw nagpupunta ng China, di pa ako nakakapunta ron, Lucky ba? Si Miss Kay ang nakapunta na dun Ayan, magpalit ka na pangalan kay mong Elaine Go. Ayan. O kaya Xi. Ayan. Kailangan na Chinese sounding yung apelyido mo. Kailangan Chinese sound. Parang si Karen Ouyong. Ayan. Siya, very Chinese. Alam mo si Miss Karen, 50-50 yan. Ayan. Siya talaga kalahati Nang-nang yan. Nang-nang. Ako wala akong laki Ikaw wala kang dugon nang-nang. Ako pa meron dugon nang-nang. Ayan. Pero ayon na sa ating bubita, Sister L, ang PITX government agency sa todo handa na para sa Holy Week Exodus. Alamin nga natin report mula kay Giselle Ricafort. Mamaya na yon, ha? Ayan. Sila ba yung handler ng tatlong Pinoy na inaresto sa China? Oo nga, hindi ka naman nagbigay ng clue. Mamaya, ayan. At baka mapanis yung mga balita ni Giselle. Ayan. At Giselle, ikaw nga pala ang nag-cover sa sunog dun sa Las Piñas kanina. Ha? Identified na ba yung mga nasunog na mag-asawa, yung anak na 3 years old at meron pang teenager? Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Yes, Lakay, doon sa sunog, Lakay, may identity na ilabas, Lakay, yung Bureau of Fire Protection. Pero hinihintay pa rin natin, Lakay, kasi na maipabate doon sa kanilang iba pang mga kamag-anakan. Kaya hindi muna natin Lakay. Yung padre de pamilya ay 38 anyos, Lakay, yung kanyang may bahay. 35 anyos, yung dalawa nilang anak na namatay rin sa sunog. Isang 3 taong gulang at 17 taong gulang, Lakay. Dito, Lakay, sa kaugnay na kaya ng papalapit na paggunita naman ng Semana Santa, puspusa na ang paghahanda ng Parañaque Integrated Terminal Exchange at mga ahensya ng gobyerno para sa inaasahang pagbuhos ng 2.5 milyong biyahero sa Holy Week. Tinatayan dadagsa ang exodus ng mga biyahero mula April 9 hanggang 23, kung saan steady ang pagtaas ng foot traffic hanggang Lunes Santo hanggang Biyernes Santo dahil magsisiuwian ang ating mga kababayan doon sa kani-kanilang mga lalawigan. Bilang bahagi ng multi-agency effort, magde-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng karagdagang mga public utility buses. Magpapatupad naman ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga traffic management strategy sa paligid ng terminal upang maiwasan ang congestion at masigurong maayos ang passenger movement. Ang Land Transportation Office magsasagawa ng random inspection sa mga bus at driver screening, habang ang Transportation Department naman ang mamamahala sa overall transport operation para sa epektibong koordinasyon ng mga stakeholders. Magde-deploy naman ang pambansang pulisya ng mga personnel na sisiguro sa kaligtasan ng mga pasahero sa loob ng terminal. Samantala, Lakay, pasok na rin natin itong anunsyo ng Energy Department. Kaugnay ng oil price adjustment bukas ang gasolina at kerosene. Meron tayo, Lakay, na aasahan na katiting na rollback bukas. Taliwas yan doon sa naunang anunsyo ng kagawaran noong nakalipas na linggo na magkakaroon nga ng bahagyang taas presyo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, bababa ng 10 sentimo ang kada litro ng gasolina, habang 50 sentimo naman ang magiging rollback sa kada litro ng kerosene. Habang ang diesel naman, walang magiging paggalaw sa presyuhan. Biro Ito naman. si Diesel Ricafort. 10 centavos rollback sa gasolina. Diesel, wala. Kerosene, 50 centavos ang rollback. Tama, Lakay. Ba yan? Kahit pa paano, Lakay, medyo good news naman. Dapat nga dapat nga laki-laki man lang ang rollback sa gasolina at diesel nga, lalo ngayon magho-Holy Week, maraming mag-uwian ng probinsya, Miss Giselle. Tama, Lakay. Kaya lang wala, mukhang iyan lang daw yung nakayanan ng mga oil company. Ayan, ganon. Sige. Ayan, Lakay.
Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Oy, Giselle, ha? Ayan. Di ba may, nawala na, may advisory ang PITX. Sino nga ba yung si Jason? Jason Salvador. Jason Salvador. Ayan. May advisory sila na yung mga mag-uwian po ng probinsya, ngayon pa lang po, makuya mga ate, magpa-reserve na kayo yes, na lakay, ticket. Bumili na kayo ng ticket. Ayan, oo. Kasi baka mamaya next week pa kayo bibili. Ayan. Wala na yan, lakay. Baka magkaubusan na. Oo, ayan. lagi naman yan, lakay. Actually, automatic niya. Dito sa PITX, lakay, karamihan kasi niyan, umuwi, Bicol. Kasi di ba ang Bicol ay gateway ng mga uuwi ng Visayas. So, nagkakaubusan lagi dyan, lakay. Kaya as early as now, dapat nagbubook na yung mga uuwi. Para, ano yung tawag doon, lakay, mga chance sa passenger? Chance para hindi kayo maging chance sa passenger. Ayan. Kasi, lalo na kung may edad na po yung mga kasama nyo o yung mga bata, o baka ma-compromise pa yung health. Ayan, at least kung maaga ngayon magpabook, ayan, pwede ngayong mag-uwi ng 10 lata ng biskwit. Yan. Alam mo, lakay, yung mga, yan talaga yung sobrang relate tayo, ano, yung tayo mga probinsyano. Lata ng biskwit talaga. Oo, yung meron pa nga ano yun. Parang ang hindi galing ng Maynila kung wala ka uwing biskwit. Happy time ba yun? Happy Fiesta. Happy Fiesta. Tapos yung lakay, yung lata na may umiikot na kabayo. Yung drawing. Ayan, tama. At habang pagdating mo sa probinsya, sasalubong yung mga kamag-anak mo, mga kapitbahay. Habang nagkukwentuhan, may kape tsaka yung biskwit na dala-dala mo. Nakalagay doon sa plato. Yan ang pagsasaluhan. Daming Buhay probinsyano. Apo Chief Prosecutor Elmer Rillo, sabi niya, ayan, tama ka, lakay, ayan, sabi niya, si Longinus ang sumaksak sa gilid ni Jesus Christ, natalsikan siya ng dugo, yung building niya gumaling. Ayan. Yung parang may puti lakay na hindi makakita, no? Ayan. Ewan ko yan kung paano nabulag yan. Ayan. Lance pala ang tawag daw dun, lakay. Lance, yung sibat. Oo, yung sibat. Mahabang mahabang sibat na pinantusok dun sa gilid ni Jesus Christ. Yun nga, lakay. Kaya hindi ko nga maintindihan kung sibat. Kasi sa drawing ko lang nakikita. Longinus pala yan. Maraming salamat, Admiral Bordado at Chief Prosecutor Elmer Rillo. Thank you. Thank you po. At samantala, balita naman mula sa Kamara. Sandali lamang manang Milky Rigonani. Standby Boy Gonzales. Standby Sofia Gans. Oras, Sister L. Kailangan pala natin mag-commercial. Pilipinas ang oras, 9:50. Ang oras na yan. Daming Bayan. Oras, Sister L. 9:57. Bilis naman ang oras. Ayan. At bago sa yung mga balita, ayan, binabati natin ang si Ado Aldeo. Ayan, registered nurse. Siya daw ang tumulong kay June Dimakutak at Susan Ellen Sibaluka. Ayan, registered nurse. Ayan, sila daw ang nagbakuna sa kanya at nagtuli. Ayan. From Barangay Secretary Maricel Mendez Regita. Ayan. Ang kunat na niyan, June. Ayan. Ikaw kung makatawa ka. Nagpipigil ako, baka mabash na naman ako. Joke lang yun. Ikaw naman eh. Ano ba nangyari kay June? Nagkasakit? Nakagat yata ng ewan ko, binakunahan. Binakunahan. Okay. Akala ko nangyari kay June. Dapat itong si Brian Kitoriano, dapat itong binabakunahan eh. Ayan. Namamalat na eh. Okay, sige, basa. Pero ito muna, lakay, dahil si Manang Aimee, personal na binisita ang mga market vendors sa Tugigaraw Public Market noong Sabado, April 5 pa lang pala, para kumustahin ang kanilang kalagayan sa gitna ng taas presyo at iba pang hamong pangkabuhayan. Nanawagan din ng senadora na magkaisa ang lahat sa kabila ng mga isyong kinakaharap sa pambansang antas. Sana tuloy-tuloy umano ang suporta para maraming gulo sa nasyonal, pero sana daw yung lokal magkaisa, sabi ni Manang Aimee. Ang pagbisita ng senadora ay bahagi ng kanyang mas malawak na inisyatiba na maghatid ng tulong at makipagdialogo sa mga sektor na kadalasang hindi naririnig ng sektor ng mga kababaihan, maliliit na negosyante at mga manggagawa. Samantala, nanawagan naman. Ayan, yes, Takay. Inhale, exhale. Ayan.
Rapper ako eh. Huwag kang kung sa bibilisan. Ayan. Okay, basa. Nanawagan naman lakay si Milka Romero, first nominee ng One Pacman Party List, na maging matalino sa pagpili ng party list sa darating na halalan. Ayon kay Romero, sectoral representative ang party list tulad ng One Pacman, kaya ang benepisyong maidudulot nito para sa mga mamamayan ay nakatutok sa pangangailangan ng mga Pilipino. Ang One Pacman, angat ang One Pacman sa pag-abot naman ng tulong at wala itong basag na pangako. At higit naman sa 30,000 na katao ang nabigyan ng One Pacman ng pampagamot at serbisyong medikal, maliban naman sa pagsulong ng higit sa 7 bilyong pisong karagdagan sa pantawid pamilyang Pilipino at ang pagsabatas o pagsasabatas ng free tuition para sa mga state universities. Basa. At nabubulunan ako. Sabi mo kasi, wait lang. Samantala lakay, ipinahayag naman ng Pangulo ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG na si Rosendo So sa kanyang ang suporta sa kandidatura ni Camille Villar sa Senado at binigyang diin ang kahalagahan ng kanyang patuloy na pagsuporta sa pagpapabuti ng sektor ng agrikultura. Sa kanyang pangampanya sa iba't ibang bayan sa Pangasinan, nangako si Camille Villar na susuportahan ang mga panukalang batas na magpapasigla sa agrikultura at livestock industry. Binanggit din ni So na tulad ng kanyang mga magulang, dating pangulo ng Senado na si Manny Villar at Senadora Cynthia Villar, may malasakit si Camille sa kapakanan ng mga magsasaka pati na rin sa mga nag-aalaga ng manok at iba pang hayop. Sabi daw ni Congresswoman Camille Villar, Sister El. Ano daw lakay? Dun sa kanya mga staff dun sa nasunugan sa Las Piñas. Ayan. Ay, oo. Bigyan ng bahayan. Ayan. Sana nga lakay, ano? Samantala, report mula sa Kamara mula kay Manang Milky Rigunan. Ang report ni Manang Milky, pagrepaso sa Philippine Building Act, iginiit sa Kamara sa harap naman ng pinangangambahang The Big One. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister El at lakay, dapat marepaso ang Philippine Building Act para malaman ang katatagan ng mga gusali sa bansa sa harap ng pinangambahan na The Big One. Ginawa ni Representative Salvador Pleito ng ika-6 na distrito ng Bulacan ang rekomendasyon matapos tumama ang malakas na lindol sa Myanmar at Thailand. Ayon kay Pleito, Vice Chairman ng House Committee on Public Works, luma ng umiiral na Philippine Building Act na napagtibay 48 years na ang nakalilipas. Sabi ni Pleito, kailangan ng repaso sa mga batas na umiiral tungkol sa pagdatayo ng mga gusali para malaman kung akma sa kasalukuyang panahon. Kabilang sa dapat ikonsidera kung ligtas sa may tinatayong matataas na buildings, kakayahan sa malakas na pagyanig, at factor din na dapat ikonsidera ang paglobo ng populasyon lalo na sa Metro Manila bukod sa epekto ng climate change. Narito si Congressman Salvador Pleito sa panayam ng Isyung Pambayan. Dapat mayroon pa tayong bagong Philippine Building Act para ma-repeal na natin yung obsolete 48 years ago, yung Republic Act 6541, na this is an act to ordain an Institute National Building Code of the Philippines, at saka yung PD 1096, otherwise known as the National Building Code of the Philippines. Kaya para ma-prevent po natin ang disaster to happen, we can somewhat i-regulate natin ng mga impact ng hazards. Kaya po nananawagan muli na sana aksyonan na ng Senado itong aming mga bills na nakarating doon sa kanila. Umapela rin si Pleito sa Senado na ipasa na ang panukalang batas na pagtibay ng Kamara tungkol sa pagrepaso sa Philippine Building Act at matiyak ang disaster preparedness ng mga local government units sa pangailangan o pinangambahan na The Big One. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Ayan, engineer yan, dating USEC ng DPWH. Kaya authority itong si Kong Adora Pleito. Yes. Ayan. At huwag ka nang mabahala, Congressman. Ha? Hayaan mo na yun si Jad Racal. Hayaan mo na siya. Wala naman yung pangalan niya sa balota eh. Ano sabi ni Chairman George Garcia? Wala na sa balota yan. Ayan, kung siya mangampanya, di mangampanya pa siya.
Nakakaloka. Pero bilib ka dito kay Jad Racal, ha? Ayan, wala na ang disqualified na, wala na ang pangalan sa balota, pero nangampanya pa, ha? Hindi naman pala nakakuha ng restraining order lakay Yan ang fighting spirit. Determinado. Report mo lang kay Boy Gonzales. Ang mga biktima ng trafficking, naku, pinagpapanggap daw na misyonaryo ayon yan sa Bureau of Immigration. Report mo lang kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister El, lakay dayo nagbabala si Bureau of Immigration na Commissioner Joel Anthony Biado tungkol sa bagong modus ng human trafficking kung saan ang mga biktima ay pinagpapanggap bilang misyonaryo sa isang simbahan. Ayon kay Biado, 3 kababaihan ang naaresto ng immigration sa office sa NAIA Terminal 3 noong Abril 1, nagtaksang magpanggap umano bilang mga miyembro ng Church Missionary. Sila ay nakatagdang lumipat patungo sana ng Singapore na magkokonekta sa Thailand. Aminado ang mga biktima na sila ay yung mga guro na nirecruit para sa illegal na trabaho sa isang paaralan sa Thailand. Ang babaeng trafficker naman na nag-recruit sa kanila ay inamin naman nun hindi sa lisensyado para mag-recruit ng mga manggagawa. Samantala, inaresto na ng NBI ang recruiter noong Abril 3 matapos na ma-verify na hindi siya otorisado. Samantala, lakay, itinaas na sa ikalawang alarma itong sunog sa isang residential area sa Moriones, lakay. Moriones, dito sa Barangay 45, Road 10 sa Moriones, sa Tondo, Manila. Ang tabayanan ng mga follow-up kaugnay sa sunog na sumiklab, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ingat-ingat po mga kuya mga ateng, ha? Ayan, sa mga sunog. Araw-araw na lamang, may namamatay pa. Diyos ko po. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, ang Philippine Carabao Center nakikipagtulungan sa solar firms para naman sa energy conservation. Balitang negosyo ni Sofia Gans. Sofia. Nagpaplanong mag-install ang Philippine Carabao Center o PCC ng 1.05 megawatt peak solar photovoltaic project sa September para mapababa ang gastos sa kuryente. Lumagda ang PCC sa isang Memorandum of Agreement sa Malaysian firm MAQO Engineering at Davao-based Solaris Construct Development Corporation o SKD para ma-formalize ang solar project. Ayon kay PCC Executive Director Liza Batad, malaki ang nagagastos ng ahensya sa kuryente buwan-buwan lalo na tuwing summer o panahon ng tag-init. Ayon naman kay MAQO Business Development Director Vernon Fu, ang pagkakabit ng 1 megawatt solar system ay hindi lang makababawas sa gastos sa enerhiya, kundi magiging hakbang rin patungo sa isang low carbon at energy resilient na hinaharap. Sinabi naman ni PCC OIC Deputy Executive Director Edwin Atabay na ang PCC ang kauna-unahang attached agency ng Department of Agriculture na magkocommit sa pagbago ng electrical sources sa solar energy. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong April 4, 2025 sa halagang 56 pesos and 82 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Baumautan sa 56 sa 80, Miss Sofia. Abay, sabi na ating business correspondent, nagbukas ang trading ngayon. Ilan lakay? Ayan, 57 pesos and 10 centavos. Ayon kay Mr. Michael is my guy. Happy birthday pa kay General Efren Yebra. Binabati ng mga batang San Miguel. At bilis naman ng oras. O, yung mga politiko, ha? Ingat-ingat sa mga joke-joke ninyo, ha? Nako, tsaka wag na lang. Napapahamak kayo dyan. Wag na kayong trying hard na magpatawa. Eh, minsan kasi lakay, yung intention gusto magpatawa, mali na yung joke. Hindi naman nakatawa. Nakakairita. Ayan.
Ayan. Relax ka lang kung Ador Plato. Ayan. Chill lang po. Oo, chill lang. Ayan, huwag mo nang pansinin yan. Baka inasar ka lang. Ang ampikon talo. Ayan. Okay na yan, Kong. Ala na pala sa balota. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister Elaine Apit. Stay safe po and God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. This time check. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa